Good day and good evening sa mga listeners ng aming programa. Pakinggan po natin ang part 2 ng ating story. Walang nakakaalam sa mga kapitbahay kung saan sa Manila lumipat sila Kat. Ang tangi ko lang impormasyon na nakuha ay ang pagkatao niya. At lahat ng napagtanungan ko ron ay iisa lang ang sinabi, na sobrang bait ng batang yun at matalino. Sayang nga lang daw ay talagang kapos sa pera kung kaya't hindi na ito nagtuloy pa sa pag-aaral. Nang dumating ang anak kong si Jeff sa office, ay agad niya akong tinanong kung sino yung bagong OJT namin. Sinabi ko lang sa kanya na tignan na lang niya sa file yung CV ni Mayan. Daddy, type ko siya. Nakita ni Jeff na 19 years old lang si Mayan at nakatira sa BF Homes ayon sa resume nito. Nag-iisa ko lang anak si Jeff, kaya sunod ang lahat ng layaw nito sa akin. Maraming nagsasabi na may angking kagwapuhan si Jeff na hindi rin naman nalalayo sa akin. Tinetrain ko na si Jeff na magpatakbo ng opisina namin kung kaya't naging close sila ni Mayan sa araw-araw nilang pagkikita. Isang araw, nakita ko na lang na parang wala sa mood si Jeff kung kaya tinanong ko siya. Nalaman ko na inamin sa kanya ni Mayan na may boyfriend na to at may plano na silang magpakasal. Sinubukan ko siyang kausapin at sinabing makakalimutan mo rin yun at marami pang iba dyan. Madaling sabihin yun, ngunit kay Jeff ay mahirap gawin dahil ngayon lang yata tinamaan ng gusto ang anak ko sa babae. Paano ba naman? Ay super sexy at ganda ni Mayan, kaya nga kilalang kilala to sa office namin. One time ay naging commercial shampoo endorser to sa TV, kaya naman talagang may key. Lumipas ang ilang araw, ay kinailangang magpadala ako ng mga representative sa Singapore para sa isang mahalagang conference for 3 days. Inassign ko si Jeff na mamuno sa team kasama pa ang 2 staff sa office. Sinabihan ko ang sekretary na asikasuhin ang bagay na to at ako'y tumulak naman papuntang Hong Kong dahil may urgent business deal naman ako roon. Nasa airport na si Jeff at hinihintay niya ang kanyang mga kasama nang tumawag ang sekretary ko sa kanya at sinabing negative na mga kasama si Mr. Alberto, ang marketing head namin. Tanging si Mrs. Marquez lang ang dumating na isa ring head department ng company. Pero ang kailangan ay isang taga-marketing talaga at ito ang importanteng makasama. Sinubukan akong tawagan ng aking sekretary para inform din ako sa situation. Shit naman Nancy, gawan mo ng paraan yan. Humugot ka na lang ng next in line kay Mr. Alberto na may knowledge sa system. Mag-offer ka na lang ng double incentive sa tao na yun dahil biglaan ang pangangailangang pag-alis. Basta gawin mo ang lahat para may mag-represent ang marketing department natin. Ang galit kong sagot kay Nancy na sekretary ko. Medyo naiinip na nun si Jeff at ilang minuto na lang ay flight na nila nang biglang dumating si Mayan at may dalang luggage bag. Sir Jeff, kailangan kong sumama sa'yo kasi no choice na and besides, well-versed na ako about the system at may nakaredy na rin akong presentation just in case. Hindi malaman ni Jeff kung matutuwa siya o maiinis sa pagkakasama ni Mayan sa kanila. Okay guys, let's go! Tinig ni Mrs. Marquez. Habang nasa plane ay kapansin-pansing walang imik si Mayan at parang napuyat sa kakaiyak at namumugto ang mga mata. Hindi pa rin siya pinapansin ni Jeff. Pagdating nila sa Singapore ay agad silang dumuloy sa hotel na pag-e-stayan nila. 2 rooms ang naka-reserve. Isa para kina Mayan at Mrs. Marquez at isa para kay Jeff pero magkatabi lang to.
Matapos ang unang session ay talaga namang napahanga si Jeff kay Mayan sa presentation na ginawa nito sa mga delegates. Tumuloy sila sa isang restaurant para kumain. Habang kumakain sila, ay nagpaalam sa akin si Mrs. Marquez na kung maaari sa buong 3 days na stay nila ay sa kapatid niya na raw siya tutuloy, na doon na rin nakatira sa Singapore. Sa akin ay okay lang. Ewan ko kay Mayan kung okay lang siya na mag-isa sa room niya. Tumango lang si Mayan at talagang walang masyadong kibo. Hindi na nakatiis si Jeff at tinanong si Mayan kung may problema ba to. Sinabi lang ni Mayan na huwag siyang gaanong pansinin at may iniisip lang siya. Lalong sumama ang loob ni Jeff sa pag-aakalang boyfriend lang nito ang iniisip nito. Matapos kumain, ay humiwalay na si Mrs. Marquez at nagpaalam na babalik na lang siya bukas ng umaga sa hotel. Naunang umakyat si Mayan sa room at si Jeff naman ay nagpaiwan sa bar upang uminom ng kaunti at manood sa band na nagpe-perform. Mga bandang 10:30 p.m. nang mapansin ni Jeff si Mayan na bumaba at nagsulo sa isang table sa bandang sulok sabay order ng hard drinks. Medyo may kalayuan sa pwesto niya si Mayan. Wala talagang balak si Jeff na lapitan ng dalaga ngunit hindi niya maiwasang mapuna na talaga namang sobrang lungkot ni Mayan at patuloy lang sa pag-inom ito. Bandang 12:30 na ng madaling araw at aakyat na sana sa room si Jeff dahil tapos na rin namang mag-perform ang bandang kanyang pinapanood nang muli niyang masulyapan si Mayan na halos langong-lango na sa alak at kinakausap at inaahot na ng waiter dahil mukhang gusto pa atang umorder ng drinks pero ayaw na itong pagbigyan. Medyo naaawa si Jeff. Dali-dali niyang tinungo si Mayan upang alalayan. Si Jeff na ang nagbayad ng bill at inalalayan niya si Mayan papunta sa room nito. Ano bang nangyayari sa'yo, babae ka? Ang medyo inis na tanong ni Jeff kay Mayan. Visit kayo? Pare-pareho kayong mga lalaki. Puro kayo manluloko. Hinagpis ni Mayan. Hindi na lang pinakinggan ni Jeff ang sinabing yon ni Mayan. Pabayaan mo nga ako. Huwag mo akong pakialaman. Paulit-ulit na sigaw ni Mayan. Ngunit talagang binitbit na lamang siya ni Jeff. At dun muna sa kwarto niya dinala ang dalaga dahil talagang lasing na lasing to. Sa puntong yun ay naawa na ng gusto si Jeff. Inihiga niya dahan-dahan sa kama niya si Mayan. Nagbasa ng tuwalya si Jeff at ipinunas niya kay Mayan na talaga namang nagdidelihirio na yata sa kalasingan. Tama na Mayan, magpahinga ka na, marami ka lang nainom eh. Mahinang sabi ng binata. Biglang humagulgol ng iyak si Mayan at nagsimula ng magsalita. Tell me, Sir Jeff, pangit ba ako? Bakit nagawa bang mambabae ni Raul? Si Raul marahil ang boyfriend niya. Nahuli pala ni Mayan si Raul na pumasok sa isang maliit na hotel at kasama pa ang best friend niya nang sundan niya to nung isang araw. Sir Jeff, hayop sila. Masama talaga yung loob ko eh. Gusto ko silang gantihan. Hinagpis ni Mayan at sabay na payakap kay Jeff. Biglang parang nabuhay ng dugo si Jeff sa ginawa ni Mayan sa kanya. Inalo ni Jeff si Mayan at marahang hinaplos ang likod nito. Tahan na Mayan, nandito naman ako eh. Hindi rin maintindihan ni Jeff ang sarili kung ano ang ibig niyang sabihin sa katagang yun. Bagamat nakainom din siya kanina ay parang biglang nawala ang tama ng alak sa kanya. Ikaw ba naman ang nasa ganitong sitwasyon? Nayakap-yakap mo ang isang napakagandang babae na napamahal na sayo at ngayon nga ay nasa isang hotel pa kayo at solong-solo nyo lang ang kwarto. Sir Jeff, maaari bang dito muna ako sa room mo? Ayoko mag-isa ngayon eh. Dahil baka kung ano pang bagay yung pumasok sa isip ko.
Pakiusap ni Mayan. Huwag kang mag-alala. Hindi kita iiwan. At sasamahan kita. Tugon ni Jeff. Ngunit sa mga sandaling yon, ay isang nakakabing katahimikan ang naganap. At unti-unting nagdikit ang kanilang mga labi at maalab na naghinang ang mga to. I love you, Mayan. Sir, wait. Sir, mga naging tugon na lamang ni Mayan sa sinabi ni Jeff na parang nagpaubay na rin sa ginawa ng binata at muli na namang nagdikit ang kanilang labi. Matagal at puno ng pagmamahal ang kay Jeff. Unti-unting tinanggal ni Jeff ang suot ni Mayan hanggang sa nagkalat na lang to sa sahig. Binuhat ni Jeff si Mayan papuntang banyo at binuksan ng tubig sa shower. Para silang mga bata na naliligo sa ulan habang magkayakap. Isinandal ni Jeff si Mayan sa pader at sinimulang halikan nito mula lieg pababa at kitang-kita ni Jeff ang kabuuan ng dalaga na siyang nagpagising sa kanyang pagkatao. Hindi na ito nag-aksaya ng oras at tuluyang inangkin ang nakakatakam na dalaga. Tanging mga pigil na boses ni Mayan lang ang naririnig sa loob ng banyo. Naging mapangas si Jeff at parang madudurog si Mayan habang nakasandal sa pader at nakataas ang isang binti habang hawak ito ni Jeff na patuloy sa pagpapakasasa. Nakiusap si Mayan na huwag masyadong manggigil. Laking gulat ni Jeff nang sabihin sa kanya ni Mayan na sa totoo lang ay hindi pa pala sila umabot ni Raul sa puntong ginagawa niya ngayon. At higit sa lahat, ay siya pa pala ang nakauna sa dalaga. Matapos sa CR, ay bumalik na sila sa loob ng kwarto at doon pinagpatuloy ang kakaibang pagsasalo. Umupo muna sa kama si Jeff at pinagmasdan niya ng mabuti ang kabuuan ni Mayan. Pambihira ang kagandahan ni Mayan. Bukod doon ay matalino pa to. Sa isip-isip ni Jeff ay napakatanga ng boyfriend niya para humanap pa ng iba. Nilapitan ni Jeff si Mayan at pumwesto ito sa likuran ng dalaga. Niyapos niya to mula sa likuran at parehas silang walang suot sa sarili. Kaya ramdam nila ang isa't isa. Nakaharap sila mismo sa isang malaking salamin ng tukador, kung kaya't kitang-kita ni Jeff ang sarili at kung paano niya haplusin ang harapan ng dalaga. Magkatabi na sila ng mga sandaling yun at magkaharap sa isa't isa at walang inaksayang panahon si Jeff at dali-daling inangkin at pinagsawaan ang magandang dalaga. Mas lalong gumagandang tingnan ng dalaga sa kanyang reaksyong pinapakita nang matamasa ang pag-iisa nila ng binata. Ngunit hindi mapigilan ni Mayan na masambit ang mga ilang kataga dahil sa sobrang galit niya sa kanyang boyfriend. Puisit ka, Raul. Shit ka. Pantay na tayo ngayon. Sabay pikit dito at kagatlabi dahil sa dindi ng tinatamasa. Halos masira ni Jeff ang matibay na kama sa sobrang agresibo nito sa dalaga. Halos mabaliw ang binata at hindi ito makapaniwalang tuluyan na niyang naabot ang rurok kasama ang matagal na niyang iniibig. Pakiramdam ni Jeff ay siya na ang pinakamaswerteng nilalang sa balat ng lupa. Maya-maya pa ay sabay bumagsak ang dalawa sa higaan at hingal na hingal. Ngunit makalipas ang ilang sandali, ay parang natauhan at nahimasmasan na si Mayan. Bigla siyang kinabahan dahil alam niyang posible siyang mabuntis. Wala naman na siyang magagawa at hindi niya rin naman makuhang magalit kay Jeff dahil kapwa nila ginusto ito. Ngunit lumagpas naman ata sila sa hangganan at limitasyon. Gustong gumanti lang naman sana ni Mayan kay Raul at gagamitin niya lang sana si Jeff ngunit wala sa plano ang magpabuntis siya rito. Kinaumagahan, takang-taka si Jeff dahil hindi siya kinikibo ni Mayan.
Nagpatuloy ang ganitong senaryo hanggang sa huling araw nila sa Singapore. Bago sila pumunta sa airport, ay pilit na gumawa ng paraan si Jeff upang magkausap sila ng dalaga. Look, Sir Jeff, isang pagkakamali lang ang nangyari sa atin, okay? Nothing too much special. Kaya pakiusap ko sana. Ay iwanan na lang natin dito sa Singapore ang namagitan sa atin. And besides, I can only love you as a friend. That's it. Pahayag ni Mayan. Parang halos pagsakluba ng langit at lupa si Jeff dahil nalaman niyang hindi naman pala talaga siya mahal ng dalaga. At marahil nadarang lang din ito, dala ng labis na kalasingan. At nabatid niya rin na talagang ginamit lang din siya nito para makaganti. Pagbalik sa Manila, ay di na muling pumasok si Mayan at si Jeff naman ay mistulang laging wala na naman sa sarili. 2 months after, ay may nakarating na balita kay Jeff na muling nagkabalikan sila Mayan at Raul. At ang masakit pa ay natuloy ang pagpapakasal ng mga to. Ang chismis ay buntis daw si Mayan ng 2 months, kaya minabuti ng mga magulang ng babae na ipakasal na raw ang dalawa. Batid ni Jeff na siya ang may kagagawan at ama ng dinadala ni Mayan. Ngunit talaga sigurong mahal na mahal din ni Raul ang dalaga. Kaya't inako na lamang nito ang responsibilidad o kaya naman marahil ay napaniwala ni Mayan si Raul na siya ang ama ng nasa sinapupunan nito. Nagpasya si Jeff na tumulak sa US at doon na muna manirahan para tuluyang makalimutan si Mayan. Naiintindihan ko naman yun kaya pinayagan ko ang anak ko. Anyway, gumawa ako ng paraan para magkaroon ng branch ang office namin doon at upang ito ang pagkaabalahan doon ni Jeff. Lumipas ang mahabang panahon, 10 years to be exact. Biglang tumawag sa akin si Jeff at talaga namang napakasaya nito. At nagbalita na may plano na siyang magpakasal sa kanyang naging girlfriend sa States for 2 years na. Isa itong Pilipina at talagang mahal na niya to. Sinadya niya raw itong ilihim sa akin para daw sorpresahin ako. Sayang nga lang daw at pumanaw na ang kanyang mommy 3 years ago. Pauwiin niya raw dito ang kanyang kasintahan sa Pilipinas para magbakasyon ng 2 weeks. At nang sa ganon, ay makilala ko raw ng lubusan at sabay na lang daw kaming bumalik sa States ng girlfriend niya at diretso na sa wedding nila. Hindi na raw siya sasama para maayos niya ang ibang details ng kanilang kasal. Successful nurse daw itong magiging wife niya at ako na lang daw ang bahalang mag-interview pagdating dito ng GF niya. Bigla akong na-excite kung sino tong babaeng to at ano ang kanyang itsura. Abangan ang susunod na kabanata ng ating story.